สวัสดีครับอยากจะสั่งยำมาม่าไปทุกอย่างครับ Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga idol, at for today's video, ito na namang uri ng negosyo na galing pa ng Thailand. Ganito ang sistema ng street food sa Thailand. Kalimitan sa kanila ay may hilig sa spicy noodles tulad ng ginagawa ni ate. Sa edad niyang 14 years old ay nag-umpisa siyang tumulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ng ganitong uri ng negosyo. Ito na ang naging routine niya sa buhay. Pagkagaling niya ng school ay dito na siya tumutuloy upang tulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda. Dahil sa sobrang dami ng sangkap, kaya pala sumasarap ang mga noodles nila. At panuorin natin ito mga idol para makakuha tayo ng estratehiya kung paano pasarapin ang mga spicy noodles na tulad ng piniprepare nila. Almost 5 years nang ginagawa yan ni ate, kaya kung titingnan natin ay pamilyar na siya sa gawaing ganyan. Basic lang yan kay ate. Marami na rin ganitong uri ng negosyo sa atin dito sa Pilipinas. Subalit makikita lang natin ito ay sa mga food chain o sa mga food house, canton food house na makikita natin sa loob ng mga malls. At talaga namang maha-high blood ka sa sarap sa presyo ng mga kanton dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kung i-compare natin yung presyo dito sa atin at sa Thailand ay talaga namang napakalayo ng diferensya, kasi nga napakamura lang sa kanila. Dito kasi sa atin sa sobrang mahal ng bilihin ay talaga namang malulula ka sa presyo at maha-high blood ka. Kaya kahit gustuhin mo mang kumain ng mga ganitong kanton at noodles dito sa Pilipinas ay talaga namang malulula ka sa presyo. Kaya kung kulang ang budget mo ay doon ka na lang sa mga kanton na mabibili mo at sa mga noodles na mabibili mo sa mga sari-sari store lang. Ang hirap talaga ng buhay mga idol dito sa Pilipinas. Kaya mas gugustuhin pa nating tumira sa ibang bansa para magtrabaho. Pero bago natin tapusin ang video ito mga idol ay huwag mong kalilimutang i-follow ako. Maraming salamat po.